hinaan nila na po pumasok. At kung may pangaling upuan ko sa harap, ito po yung upuan. Psalms 100 verse 1 to 2. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Si Yahweh ay pamulihan, maglingkuran siyang pusa. Lumapit sa presensya niya at umawit ng may tuwa. Manatili po tayo nakatayo para sa ating pambunga na awitin na pangungunahan ng Sister Rose at ang Praise and Worship Team. At susunod na ng pambungan na panalangin ni Sister Merly Betty.
ang lahat po na nakakapilan sa ngayon Panginoon. Ay mayroong mga katagularan na nakatalo ang bawat isa. Kaya po ko siya nakakaalam. Basta sa mga nalalaman ang isipan, ayaw po siya paano nilutulo ang lahat ng ito. Alam po namin naman na nasa ilalan ng katagularan ng Diyos. Pagkalakakit sila sa lahat, at sila po Panginoon na nasapag sila sa Diyos. Kapatid ng Panginoon, ang anumang pagkakang pinangkin, ang pagkakakaano-ano, dalahin po namin mga karunawang mga kaisa, pagtutulungan, ang sinusaan ng Panginoon, yung mga alitan, hindi na hindi pagkakaunawaan. At dalahin po namin ang Panginoon na palitan po siya mga ito ng pag-ibig, kaisa, pagtutulungan, at gawin gamitin po ang Panginoon na magpapalakasan sa isa't isa sa gusto. Alam po namin Panginoon, alam ang mga kagalingan po ng Iglesia ito, nasa ilang Panginoon ang kabubuhan. At alam po namin Panginoon, wala na po hindi kaya ibigay. Alam po namin Panginoon na wala po mahirap sa iyo. Wala po yung simple sa iyo Panginoon. Kaya Ama, at nagpupuri ng papasalamat at pwede kami ng pag-ibig sa bawat kami. Tuloy na po mga aming Diyos na sinasamba ay Diyos na pag-ibig, Diyos na mapagdalahat, at Diyos na mapagdalahat. Kaya po Diyos na dito, kami po may na iwan sa iyo Panginoon at kami po tinutulog sa iyo mga ang gawain sa umaga, pinatalain po namin at nagkakagawa sa iyo mga lahat po mga kapagiran na magsisigalap sa ang mga asher, ang mga aani, ang mga manuto, ang mga pagkakaibigan. At ang anak mo na magkatala ng mga kahit ay matalaman ng mura nito. Tapos sa mga pamanang mga ito, ang mga salita, kaya mo po mainit. Ang nawa maintindihan sa puso at maisa pamuhan. At may tulungan na mga kaisipan at ginitulungan. At sinisaya Panginoon, may mga bagay na hindi nakakapos sa iyo. Upang ang masaklang pamana, makapagpindan, makapagpindan siya gagawin sa bawat sa amin, at magtuturo sa amin, at magtuturo sa amin, ay ang tuwan sa iyo, ang nawain mo sa iyo, ang magtuturo ang mga pagkakas. Ang pangalan po, ang mga pag-inisyon, sa kapagtalagin, Good morning po, mga Panginoon. Sabihin po natin sa aking mga kapatid, napakaligaya po at nakasama ni God.
po kami ibabag sa kabila ng amin. Pagkakapan ng Panginoon na Diyos namin. Nararapat kang luwalhatihin, nararapat kang papurihan, Panginoon, ang puso, ang kaluluwa, ang lakas, Panginoon. Sa iyo lamang namin inaalay ang lahat ng ito, Panginoon, dahil kung wala din kami sa mundo ito, Panginoon. Tunay ikaw ang nagpapalaran sa amin, Panginoon. Tunay ikaw ang nagpapalakas sa amin, Panginoon, sa kabila ng aming mga nararamdaman, Panginoon. Hindi ka na dalawang isip na mahalin kami, patawarin kami, Panginoon. Pag-constant lang lahat na malakas ang bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya maraming salamat, Lord. Sa iyo lamang po kami lubos na nagpupuri at tinataas po namin ang inyong pangalan, Panginoon. Sa magamis ng pangalan ni Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen at Amen. Muli po, isa pong mapagpalang umaga po sa ating lahat. At welcome po sa ating pananambahan. Kamustahin po natin bawat isa. Welcome po sa bawat isa. Ngayon po ay darako na po tayo sa pagsalamat at pagpapatoo. Sino po ang nais ng pasalamat at pagpapatoo sa akin? Morning po, para po namin po sa ating lahat na tuloy na po napakabuti ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Nagpapasalamat po ako kasi nagdagdagan ng buhay sa taon. Birthday po ako ng Friday. Nagpapasalamat po ako sa nalakasan sa katagagan na binibigay po ni Lord at sa patuloy niya pong paggamit sa akin sa music ministry. Maraming po salamat. Pagdalit kay Lord. Nandito po yung salamat Panginoon bagang bukas pa po ang aking Lord. Maraming salamat Panginoon dahil sa kanina ng panahon na naging at mabuti po sa amin. Tunay nga po ang ating pagpulit at samba ang Diyos ay lagi natin nasabi ng mabuti siya. Yun po ang aming napatunayan sa haba po ng aming technique. Hindi ko masabi mahaba dahil may mas mahaba. Pero sa panahon na kami ang bubuhay, ang Diyos ay hindi nagbabagot, hindi naging kailangan po. Kaya maraming salamat sa Diyos sa kalakasan at kaluluwa. Ako din po ay nagpapasalamat ng Panginoon dahil sa araw-araw na protection, pag-abay niya sa atin. At especially sa bigay niya provision dahil sa nalalapit natin na yung anniversary na malapit na August 21. Habang ginagawa natin yung program, hiningi ko kay Lord, ano ba ang gusto niya? Ano ba ang gusto niya maabot natin sa araw ng anniversary, lalo na ano lang mga yun. And I pray to God na, Lord, first time kong kahawak ng event, pero ano ba ako? Wala akong kainan. Wala akong kainan na sa akin na, wala akong kainan. Huwag mo mukha lang makatawa-tawa, mukha mo lang. Pero ikaw, Lord, ikaw ang nagalay sa akin dito. Ikaw ang magbigay sa akin at tumulong para sa mga young generation na pinagkakaroon ko. Then, dumating yung provision ni Lord na simulan natin sa bawat isa, yung fellowship sa bawat isa, na bago simulan natin sa iba na umahay tayo, simulan mo natin sa bawat isa at sa sarili natin. Then, nagtanong ako, paano nangyari Lord kung kami mismo mahihirapan bilang mga kabataan? At yun, naisip ko na nag-pray ko kay Lord, ba't hindi na lang magiging ng system na palagi kayo nagkakamustahan at talaga mga fellowship, ba't di kayo magiging consistent sa na mag-fellowship kayo, na magsumali ng kasamahan sa mga yun, na-realize ko na, nga naman, ba't ako mahihirapan? Ay, ba't ako mahihirapan? Kasi simulan ko na tuloy-tuloy. At tuloy-tuloy, at doon, hindi lang magubal ka lang, nandun ka na pala sa patutungan. Isang mabuting bagay ang magpasalamat sa iyo. Salamat sa buhay ng Diyos, napakaganda ng Diyos. At salamat din sa iyo kasi
il taglio un po' particolare natin yan. Nagkasasabi ka ng problema, nagkasulat, sabi niya nakulang daw siya. Sabi ko, pagkawalan niya. Siyempre, mga lumang kaisima, ay nandun pa rin. Sabi ko sa kanya, ilang lang ka, nataking ang gusto ang sumusunod sa problema. Ang isa na siya ngayon, kaso, yung napaglagan na po ang Friday, Sunday, ay sinabugan ng Panginoon, ay makakapin na siya. Sabi ko sa kanya, napakahalaga na pagkano siya ng kalimutan. Kasi hindi dapat sa isang tao, kasi pinatanggap ko siya ng kakaraan. Dahil nakita ko ng pinagsiya. Kung kailangan na para ang hindi naramdaman sa iyong pagkamas, kung makita na ng pangyayon ng Diyos, aalisin natin sa lahat. Ayun, hasikan ko siya. Tinanong ko siya kasi susunod na tatanong tumanggap na. Pero nung yan ang yung kanyang istorya ng kanyang buhay, pagkatagal hinihilig pala sila. Hinihilig. Yung nagkakating niya sa mga pastor sa hinihilig. Sila ang kapatid, lahat sila pinasal sa hinihilig. O bakit ang nangyari? Siguro, may problema sila. Wala yung kanilang pagdinig sa iyo. Ang magulang nila, gusto kong gawin sila sa Panginoon. Pero sila naman, maaari, marami ang kanilang kagulang. Kung anong panahon, nakasama pa nila kanilang magulang. Sabi ko sa kanya, siguro, nagulang ang magulang ng everything. Para mapalipod ka sa Diyos. Kasi walang magulang makatutupol sa problema na tao, kundi ang Diyos lang, lalo na kaya sabi ko sa kanya, sige, kung kaya mo yung plan, pumayag naman, dahil puri ng Panginoon. Kaya sabi ko sa Nigero, yung fellowship, ano mo yung pag-build na fellowship? Lahat na mag-ausap niyo, sira niyo. Kasi ang iba, hindi nagsinsili. Ang tagal-tagal na sa Panginoon, hindi makapagsalita. Ang gagawin lang natin, anong mabuting bagay ang nagawa ng Diyos sa iyong buhay? Ito ang isisyan natin sa kanila. Anong mabuting bagay ang nagawa sa iyong buhay? Kung gagawin natin yan, mga kapatid, matututa yung sinabi sa akin ng Matthew chapter 28, verse 18 to 20, na tayo bumayong at maharap at magandang balita ng ating kaya purihin natin. Ako rin po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil natutuwa po ako ngayon. Bless po ngayong araw, lalo po yung kanyang Sunday school. Natutuwa po ako makita si Ringo ngayon. At ang dami po yung kanilang view. Na-realize lang din po namin ni Ate Bri kanina na yung mga dating bata, sobrang laki na ngayon. Iba po, magka-college na po. Kaya nakakatuwa po na patuloy pa rin po sila nandito ng lingkod. At patuloy pong kinikilala ang ating Panginoon sa bawat gawain po natin dito. Amen. To God be the glory po. May nais po bang magpasalamat at magpatotoo? Kung wala na po, inaanyahan ko na po si Pastor John para sa pastoral prayer. Pati na rin po ang mga bata dito sa harapan. Ano po ay nalapit sa Panginoon? Amen. Kanya lang po ang batas ka na. Sino pa natin sa ulo, at ang dama na sino pa natin Diyos, nakapagpapalagay. Kaman, tayo, susunod sa Kanya. Kahit ang mga bawasan. Sama-sama tayo. Purihin ka aming Diyos, pagkakitin ng dahil dyan, lahat ng ito, ngayon kong tinawag, pinilig, bukod ito rin Tuhan. Nais po namin tumulog sa inyo, umaga ito, upang humingi sa inyo, kung lahat ng kakailangan, pinilig ko namin. Salamat po Diyos, ay pangako,
Pangalaman, may mananatin sa inyo sa amin. Ano ba ang ating hihingin? Ito ay wala sa inyo. Tama, pagmagaling ito. Kami po ay salamat dahil kami narito ay pinako layunin kami sa sunod at mag-aral makinig salamat po Diyos sa iyong pag-Diyos sa aming pagkaan. Salamat sa iyong pangako at namin yung anak mo tutuloy na lapit sa iyo. Mga kailangan namin siya sa atin ang mga sarili. Kung meron kami nagawa ng bagay na bakit sa kanya po na ang isipan sa salita o Diyos, pag-iisip ko rin kami. Nasa kayo, hindi ka ako dapat makalapit ka rin sa mga paramit ka. Tapos namin maranasan ang patawad at paglinis. Kaya po namin itaas sa inyo. Ang pagkong obligasyon na rin ito ay sa magiging magpirang positive ng loob. Sa live stream nito, Diyos, kailangan ito po kami sa iyo. Kami ay bigyan ng mas ng pagkakawang ito. So, higit sa lahat, ang tatag ng aming pananampalataya. Kapag sa ganun, sa pagharap namin sa mga pagsubok, ito ay nga po, ito ay aming pagkakawang. Salamat po namin sa pagbigas mo sa buong pagbigas nito. Ama, sa bagay nito, amin po tinataas sa inyo. Ang mga kabataan nito na sa inyo na naglalaban, na siya ang susunod, maglilingkod sa inyo. Sa darating na panahon, kami po Diyos, kami makasalamat sa inyo, namin ito. Tapos sa aming Diyos, amin po dinadala sa inyo ng binipan, upang sa inyo pagkakalugilin ang kanilang masugan, ang kanilang napakas, magkaroon at kanilang ipagkalog mo sa ngayon. Magamit ka na ito sa pag-ibigod sa inyo at sa inyo mga idalangin niya nila na kayo ang tunay na Diyos. At sa mga pag-ibigod at pagkalain ng kanilang at ingatan sa kanilang oras, gayon sa kanilang ng masakit at kalamnawan, maging ang kanilang mga gulang, ay patuloy, nabigyan ng malakas sa mga tawan upang magamit nila ito sa pag-ibigod sa inyo at higit na lahat. May tumbay kita, yung mga kakailangan nila sa mga salamat ng maraming sa presensya ng mga batang ito. Patuloy po sila gagamitin, magsipin tunay na ilaw sa libutan ng pagkakas ng mga natin. At magkaroon ng malalim ng pagkakas sa inyo at mapalawak ang kailangan nila sa inyo. Maraming po Diyos, ang nagawin niyo. Maraming po. Dahil mga nagdalangin ko po sa inyo, ang babae na yung gagamitin, mga hayat, ang isahin sa kanila. Ang talagang po sa kanila, ang bayo ng panunod, ang pansayan, dahil kaliwanag na mainang, ang isahin mo na nito mo talagang sa amin, ang mga pero, marami po ang buhay, ang isang hayat, ang trabaho. Patuloy na ingatan na bigay ng lakas, magsuto po sa taon na magagamit na. Pag-ibigay sa inyo, kalawang labas, ang naman, ang pagkayaw, ang kanila, kaya ang kanilang hatiyan, at ang nakilala. Salamat po Diyos sa gagawin mo, sa inyo ang patuloy po kami malapit sa inyo, kung ano sa iyo. Ang lugar na ito doon sa akin, minsan mga pinayaw, upang magsilbing ilaw, asin, upang marami pang kaluluwa ng gagawin na natin lugar. Makakilala sa aming Panginoong Jesus, sa pagkain ng aming mabuhay, sa aming totoo, kung saan kami iyong dinala at inako upang kami masalita. Ay may pagkakilala po sa mga kailangan ng maligtasan sa amin. At kung paano kami pinagkitas, sige, hindi mo makita sa nila ang kaligtasan sa amin. Nakita, ang aming pananalig, ang aming kaligtasan. Aming Panginoon Jesus, ito lang. Ang tanging paraan, pagkat sinabi ng Panginoon, ang daan, ang buhay ng buhay, walang makabula sa mga nandito sa mga.
At salamat ang pangalan na pinagsisilong ng langit at sukat. Salamat maaari sa mga amaklo mo, sa mga salita mo na po saan, patuloy mo, ihasin sa aming mga puso, upang aming ipundan, lupa po sa espirital na buhay, at magaling namin, mga buhay namin ito, pangiliin ko sa inyo. Ayaw sa kanan ng kagulang, hindi sa lahat, kaya aming nabigyan, ang pangalan, sa pinimutan ang buhay namin. Salamat po, Diyos. Yan namin tuloy po, Diyos, sa iyo. Lahat ng mga nalalan, ng mga kakiran, ng hanong buhay, lamay ng sigalagat, dahil lalang sa ating mga Panginoon. Pagpalain niyo po ang kanyang mga buhay na kanyang negosyo, kung saan ito po ang kanyang pinagkukulan, sa lahat ng nakalagay na sa araw-araw sa pamagitan ng inyong biyaya. Ito na po na magkakanasan nila. Ang lahat ng pagkaganan nila sa araw-araw ng mga buhay, agad sila, kami hindi po sa inyo, ang may kaya. Masalamat po ng marami. Nadalangin din po namin sa inyo, Diyos, ang aming nasa saan. Basta po sa observasyon namin, ang peso ng Diyos sa Diyos ito po ang taon. Ang aming lansa, ay tunay nga po, napakagulo, masalimuot, dito mo ang mga talaga ang tunay nila sa pag-ibig ko nila sa Panginoon. Inatas ko po sila sa inyo, mula sa aming magulo, sa pinakamagawa ng ang bigyan ng Panginoon. Ipagkaloob po sa kanila ang pangalan ng takot sa inyo na siyang daan upang karanasan nila ang Panginoon sa dito ang salita niyo. Ang pagkatakot kay Yahweh ay pasundulan ng Panginoon. Kaya mga salamat po kung saan ang aming pagulong nito ay binigay sa amin nakasalog na itaas na sa inyo sapagkat sila po ay magdadala sa amin sa pagpapalang mawala rin mula sa nito na pumilitin ng Panginoon at baling pagulungan ka sa ganon maliwasan ang paghirap ng mampayan ngayon din po Panginoon paghari sa kanilang puso ang pag-ibig ang mamahalan na sa ganon sa kanilang pamumuno ito na nga po may apply nila ito at wala ang pagkaya sa kanya at pagkapapahagi para saan ikaw ulan yung nasa kanila. Salamat po Diyos at Diyos mo sa aming nasa Panginoon sa pamagitan ang aming karanalangin at tunay nga po pinutulong ang itigan at magaganap ang nangyayari sa pagkalang ang nais mo ang aming kapalitin ang aming nasa ang magsasaran nito Panginoon at tunay na umulan sa pinagitan ng pinagitan ng mga tao ng mga mamumunos ang mga dito ilalagay ang mga patuloy na mamumuno kung nakikinig ng mga espiritu kasi ay mababago at gagawin natin ang mabuti para sa amin. Kaya hindi man naman sa iban sa umakapit sa amin sapagkat kanina na kami naging nasa hindi namin sa rin pagkagulit ngunit kayo Diyos bilang mamamayan ng masamang ang maraming lakas ay kailangan sa ilaming nakasal sa ito. At kung may nagkakukuhan sa mantakan ka ng kanyang nagapilin, kami natin alam ang karinig ko pag-irihan. Amin po yung ikinakabuli. Ang inililipit ito Panginoon sa pangalan ni Jesus sa ang bansa na nagbabanta sa amin, amin ang masakong kirayo at alipinin ko Panginoon sa pangalan ni Jesus ay amin ko pinatagulit ko na kung karuan ang kanilang kasagawang panlipa na pinagmamalaki ko Panginoon ay kung mas namin sa pangalan ni Jesus hindi ito minagamit o pamakinsaka ang pinagaling ibigan. Ito po ang kanyang nasihan. Kung makita na ito ang intensyon ng kapangyarihan ng pagkawag ng pera sila ay nagpapakit sa mga Panginoon. Dahil namin yung pinatagulit, namin nasalito. Hindi po may proteksyon, nagpumula sa iyo, sa gano'n. Walang nasa, magkakit sa amin. Pagkat ito ay pagkakado mo, yung kita yung salamat po.
Yung kilala namin ang Panginoon bilang Pilipino, ang aming bansa, at tunay nga po magtatagupan ng sinapan at sasagana sa Panginoon. Kung lamang ang ating at tunay nga po nagiging salamat po ng hindi naman kami po pinagay sa inyo ng aming pagmahal sa buhay kamay ng sakit ng kalandaman at pinagatan ng Panginoon para ang sa kanila. Ikaw ay namin lang. Kapag ka sa Panginoon, hindi mo kami iwan, hindi mo kami kapahal. Kaya naman, nasa namin, makikilos ka, maanan ang mga kapatiran, na pinagdaanan, yung sa ng problema, kung malitan ko, kung meron ng sila ay mataranas sa kagalingan sa kayapaan at kagalakan sa buhay upang patuloy ng mapagiging sa inyo. Salamat po Diyos sa gagawin mo sa aming mga pinagmamahal ito. Kaya naman, bahal ang aming plano, pag-iit sa inyo Panginoon, salamat namin, kayo ang kuparan sa pagparo ng aming Panginoon. Salamat po maraming, nakasarap po namin Panginoon. Sa lahat ng aming dinuhog sa inyo. Pagmagitan ang panalangin nito, ay amin itong pinigyan, ito ibigay sa tulungan, kapag ang Panginoon sa Diyos, aming hiniling, sa mga panggaliyang pangalan, ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Manatili po tayo nakatayo at buksan po natin ang ating Biblia. Mag-advance po kayo sa aking sa mga ngaral, Kabanata 12, talata 13. Ang sa Ingles, Ecclesiastes chapter 12, verse 30. Litin ko po, mga ngaral, Kabanata 12, talata 13. Sa Ingles, Ecclesiastes chapter 12, verse 30. Unahin ko mga pong basahin sa Ingles. Everything has now been heard, and here's the final thing I want to say. Have respect for God and obey His commandments. That's what everyone should do. Sa Tagalog naman po, sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong patungkulan ng tao. Purihin po ang kanyang mga salita. Maaari na po tayo makopo. At ihanda natin ating mga sarili sa pakikinig ng mensahe ng Diyos na dadalhin sa ating Sister Belon. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ni Sister Belon. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid ko sa Panginoon. Salamat, sis, sa pagbabasa ng ating teksto. Okay? Tayo po ay nasa ikalawang linggo na ng ating topic. Ang ating topic ay Fear of the Lord o ang pagkatakot sa Diyos. Ayan. Ang ating theme, ang pagkatakot at pagsunod sa Diyos ay buong katungkulan ng tao. At ang ating title, ang buong katungkulan ng tao ay ang pagsunod sa Diyos. Pasensya kung yung ating naisulat. Ang buong katungkulan ng tao ay ang pagsunod sa ating Panginoong Diyos. Diyan po rin po kinuha yung title sa ating tema at dyan din po yan iikot doon sa ating teksto na mga ngaral 12 talatang 13. Nais ko po ulitin ang ating pagkakaang teksto sa wikang Ingles. Ganito po ang nakasabi. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, at lahat ng bagay dito sa daigdig. Pinupuri ka po namin, tinatagila ka namin, tinataas po namin ang iyong dakilang pangalan. Sinasamba ka namin sa Espiritu at katotohanan. Kaya naman po, Lord God, anuman ang aming mga nagawang pagkakamali sa isip, sa salita at sa gawa,
ay patawarin po kami, Panginoon. Pakalinisin mo ang aming mga puso't isipan nang sa gayon ay maging karapat-dapat kami sa iyong harapan. Maraming salamat po, Panginoon, sapagkat lagi nakalaan ang iyong kapatawaran sa bawat isa sa amin. Kaya naman po, Lord God, sa lahat po ng mga biyaya na patuloy na pinagkakaloob sa amin, sa patuloy na pag-iingat at sa pagsama sa amin sa aming kami pumunta, maraming salamat po, Panginoon. Salamat sa kalakasan, salamat sa kagalingan na lagi mong pinag-aaral sa amin. Kaya po, Lord, muli sa umagang ito, tulungan mo po akong muli, bigyan mo ako ng kaunawaan na nanggagaling sa iyo upang salita mo lamang ang marinig at hindi ang inyong lingkod. Tapo mo po ako sa iyong likuran upang ang makita at marinig at kaunawaan. Kaya naman po, Lord God, maraming salamat po sa lahat ng ito. Ito ay sinasabi namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Sa binasa po natin teksto, isang bagay lang naman po ang pag-uusapan natin. Yung mga bagay na dapat nating maintindihan sa buong katungkulan ng tao sa Diyos. At yun po ay nakahati po yun sa 4 na bagay. Ito po yung ang pagsunod at pagkatakot sa Diyos ay isang pagkakakilanlan. Pangalawa, ang pagkatakot at pagsunod sa Diyos ay isang patunay na pagpapasakop sa Diyos. Pangatlo, ang pagkatakot at pagsunod sa Diyos ay pag-aalala sa Kanya. At ang pang-apat, ang pagkatakot at pagsunod sa Diyos ay pagpapahiwatig ng pananatili sa ugnayan ng Diyos. Yun po yung ating pag-uusapan ngayong umaga. Pero bago yan, syempre, tignan muna natin kasi marami po tayong narinig na basa sa Biblia tungkol sa takot. No? Alam niyo bilang mga tao sa atin, isa yan sa emosyon o damdamin natin. Marami tayong mga emosyon, damdamin, di ba? Okay, no? Ngayon, ang iba't ibang damdamin na yan ay minsan nagagalit tayo, naiinis, nangangamba, nag-aalala, sa lahat ng mga maraming bagay. At higit sa lahat, yung damdamin na pinakagusto natin sa lahat, ang pagmamahal at ang pag-ibig. Yan ilan lamang sa mga damdamin na dapat din natin madama. Sino po ba sa inyo ang hindi pa nakadama ng lahat ng damdamin na yan? Wala. Siyempre, lahat yan ay kailangan natin madama. At sa bagay, hindi naman po yung pag-ibig ang pag-uusapan natin ngayon, kundi yung damdamin ng pagkatakot. Diba? Takot na ang dami natin kinatatakutan. Diba naramdaman nyo na ba yung matakot kayo? Eh, no? Ano-ano ba yung mga bagay na kinatatakutan natin sa panahon natin ngayon? Diba? Napakaraming bagay. Sa aking pagbabasa at sa aking pagmamasid, no? Unang kinatatakutan ng tao ay ang pagtanda. Tama po ba? No? Kaya nga naglalabas sila ng iba't ibang mga no? Yung gobyerno, yung mga negosyante, naglalabas sila ng mga bagay na nakakapigil sa pagtanda ng tao. Diba kung ano-ano yung mga naiimbento na kailangan mong i-take para hindi ka agad tumanda. O kung ano pa man yung mga bagay na nagpapanatili ng kabataan. Pangalawa, marami akong nakakausap ng mga tao na takot sila sa kamatayan. Diba? Natatakot silang mamatay. Kasi maraming mga bagay na alalahanin ang kanilang naiisip. At ang kamatayan ay tinatatakutan ng maraming tao. Kaya nga gumagawa sila ng mga bagay-bagay no, ng mga gamot para hindi o maano lang medyo ma-delay ang kamatayan ng tao. Pero alam natin lahat ng mga lingkod ng Diyos, darating yan. Ang mahalaga, alam mo kung saan ka
patutungo after death. At tayo mga lingkod ng Diyos, nakakasiguro na tayo kung saan tayo pupunta. Kaya naman ang salitang kamatayan, noon talaga, ano yan noong mga bata pa kami, bawal pag-usapan yan ng mga kasi nga natatakot sila sa salitang kamatayan. Pero ngayon, hindi na. Di ba? Dahil lahat naman ay tutungo doon. Ang mahalaga, alam natin saan tayo patutungo. Ngayon, hindi lang yan. Sa mga kabataan, marami rin mga takot anong darating na kinabukasan natin. Ano pa ba yung mga darating na mga kalamidad, no? Takot tayo dyan sa mga bagyo na. Dati ang bagyo hanggang signal number 3. Ngayon signal number 4, number 5, no? Patindi ng patindi. Pati ang mga kalamidad. Ang mga tsunami, tidal wave, mga ganyan, di ba? Lahat ng yan ay mga kinatatakutan natin. Ayan. Sa atin, ang takot ay wala na. Takot pa rin ba tayo ngayon? Hindi na, di ba? Okay, yung mga negatibong damdamin na yan, iisa lang naman ang magpapawala niyan. Ang mag-aalis sa puso natin. Walang iba, kundi ang Panginoong Diyos. Kapag kasama natin si Jesus, ang Diyos, sino ang matatakot pa? Diba? Kasi kasama natin siya. At siya lang ang magwawala ng mga negatibong mga damdamin sa puso natin. Yan. Okay? So, ngayon, ayon doon sa Ecclesiastes 12:13, basahin ko muli kasi dito tayo magsisimula. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Ang ating buong katungkulan pala or ang ating duty ay matakot at sumunod sa Panginoong Diyos. Dahil yun ang buong katungkulan o duty nating mga tao. Pag sinabi ba natin duty, ano ba ang ibig sabihin ng duty? Diba? Yung mga katungkulan natin, obligasyon natin, obligado tayo. Pag sinabi ba natin duty, meron tayong pagpipilian? Wala, di ba? So, yan ay obligado, obligasyon mo, yung duty mo. Walang option, wala kang pagpipilian. Kapag ikaw ay lingkod ng Diyos, ang duty mo ay matakot at sumunod sa Panginoong Diyos. Yan ang buong katungkulan ng tao. Ngayon, pag-usapan natin yung takot kasi maging ang mga Israelita noong unang panahon talagang matindi ang takot sa Diyos. Diba? Dagundong pa lang ng boses ng Diyos, nanininig na sila sa takot at nagtatago sila. Kaya nga ayaw nilang harapin ang Diyos kasi baka mamaya puksain silang lahat. Diba? Ganun katindi ang takot. Kaya nga meron isang representative. No? At yan ay si Moises. Siya lamang yung nakakaharap ng Diyos at kinakausap. Ang buong Israel, hindi kasi takot sila kay Yahweh noon. Ayan, doon pa lang ay matindi na ang takot ng buong Israel kay Yahweh. Alam niyo ba na ang salitang takot ay maraming beses na binanggit sa banal na kasulatan. Maraming beses na natin nababasa. At ayon doon sa ating nabasa, halos more than 365 times na nabanggit o nabasa ang salitang takot dito sa Bible. Naghanap lang po ako ng mga ilang verse na merong takot na salita doon sa mga verse na yan. Tingnan po natin sa Mateo chapter 14 verse 24 to 27. Ito po yung naglalakad ng ating Panginoon sa ibabaw ng tubig. Nang makita po ng mga alagad na naglalakad si Jesus sa tubig papunta sa kanilang bangka, natakot po sila. Diba sabi pa nga, multo. Sabi ganon ng ibang alagad.
Ayan. At ang sagot naman ng Panginoong Jesus, huwag kayong matakot. Ayan, diba? So, meron na tayong word na takot. Mula naman sa bangka, nakita ni Pedro na lumalakad ang Diyos, kaya sinabi niya na, pwede po ba akong pumunta dyan? Halika, sabi ng Panginoon. At si Pedro ay nagsimulang lumakad sa ibabaw ng tubig. Nakatuon siya sa ating Panginoong Diyos. Maya-maya, nung nawaglit ang tingin niya, sa Panginoong Diyos, nagsimula siyang lumubog. At natakot siya. Diba? Okay, kung sa salitang nagsimulang lumubog, paano po ba lumubog sa tubig, nagsisimula or tuloy-tuloy? Di ba tuloy-tuloy kang lulubog? Wala na yung kunti-kunti kang lulubog? Pero dahil sa kasama natin ang Panginoong Diyos, binibigyan niya tayo ng pagkakataon. Yan. At isa pa, doon kay Joshua, si Joshua yung pumalit kay Moises bilang pinuno ng mga Israelita. Ang sabi ng Diyos sa kanya, huwag kang matakot, magpakatatag ka. So, binanggit na naman doon ang salitang takot. Ayan, no? So, sa mga trip, yung salita na yan ay talagang maraming beses na inulit. Ang daming beses mong mababasa ang salitang takot. Isa pa, nung ibalita ng anghel kay Mary o kay Maria na siya ay magdadalang tao sa pamamagitan ng Holy Spirit, ang sabi ng anghel ay huwag kang matakot. Okay? At yung isa pa, yung babaeng dinurugo ng mahigit 13 years, ng dinurugo, nabalitaan niya na si Jesus ay naglalakad. Pilit siyang pumunta doon, halos gumapang para lamang makawakan ang laylayan ng ang damit ng Panginoong Diyos upang siya ay gumaling. At nang humarap siya sa Panginoong Diyos, nanginginig siya sa takot. Ang sabi ng Panginoon, huwag kang matakot, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. So yan ay ilan lamang mga verses na patunay na talaga namang ang takot ay nasa Bible. Maging sa ating teksto ngayon. Okay, so ngayon, ano ba yung pagkatakot sa Diyos? Ang pagkatakot sa Diyos ay hindi takot na para bang nakakita ka ng monster, para bang nakakita ng multo, kaya ka natatakot sa Diyos. Hindi po ganon. Kundi ang takot na may halong paggalang, respeto, at pagsunod. Ito ay pagkilala na ang Diyos ay banal, makapangyarihan, at karapat-dapat sa ating pagsunod. Pag may takot tayo sa Diyos o tinatawag natin fear of God, ang focus po natin ay pagsamba. Namamangha ka sa Kanya, sa Kanyang mga kapangyarihan, at namamangha ka rin sa pagiging kabanalan niya, holy. Kasi napakabanal ng Panginoong Diyos. Diba? At pagbibigay reverensya sa ating Panginoon. Pag sinabi kasi natin reverence, ito yung pinaka-deep respect, yung sobra, yung paggalang mo, na hindi mo ibibigay doon sa isang pangkaraniwang tao lang, kundi ibibigay mo sa ating Diyos. Yan. Ang takot sa Diyos ay nangangahulugan, ang Diyos ang laging nasa isip natin at nasa puso natin. Kapag ang Diyos ang laging nasa isip at puso natin, takot tayong gumawa ng kasalanan. Kasi laging nandyan siya na nagpapaalala sa atin. Para bang ayaw mo nang mawalay sa kanyang presensya. At kahit kailan, ayaw na nating mawalay sa kanya. At syempre, kailangan marinig natin yung kanyang tinig. Paano natin maririnig ang tinig ng Panginoong Diyos? Sa pamamagitan ng pagbabasa ng Bible at panalangin. Ayan. Yung pang tatakbo ka, hindi pa
papalayo, kundi papalapit sa ating Panginoong Diyos. At hindi na kailanman upang malayo sa Kanyang pagmamahal. So yan po yung sinasabi natin, pagkatakot sa Diyos. Diba? Isa pa, yung katulad na sinabi ko kanina, ang pagkatakot sa Panginoon ay ang pagbibigay sa Kanya ng reverensya o deep respect. Hindi lamang basta paggalang, hindi lamang basta respeto, kundi pinapahalagaan mo siya, pinupuri mo, at talagang namamangha ka sa karakter ng ating Panginoon. Kung sino siya, ano siya, at ang kanyang pagmamahal sa sanglibutan. Siyempre, pag takot ka sa Panginoong Diyos, gagawa ka pa ba ng kasalanan? Siyempre, hindi na, di ba? Kaya tignan natin sa mga ngaral chapter 8, verse 13. Ang sabi dito, hindi magtatagal ang buhay ng taong masama na walang takot sa Diyos. Magiging parang anino ang buhay niya, sandali lang at agad mawawala. Di ba? Yung taong walang takot sa Diyos, sandali lang ang buhay. Ayon yan sa salita ng Diyos. Di ba? Kaya, mga kapatid, no? Ang mga walang takot sa Diyos, ang buhay nila ay sandali lang. Kapag may takot ka sa Diyos, hindi magiging mahirap sa'yo na sumunod. Kasi parang natural mo na lang na ito ginagawa. Diba? Kung tayo natatakot sa ibang tao, dapat nating katakutan ang ating Panginoong Diyos. Hindi dahil sa siya ay nakakatakot ang itsura, hindi gano'n. Katulad ng mga sinabi ko kanina, na binanggit ko. Okay. So, yan po ang ibig sabihin o pagpapaliwanag sa pagkatakot sa Diyos. Ngayon, tingnan naman natin yung 4 na bagay na dapat nating maintindihan, maunawaan kung ano ba talaga yung buong katungkulan ng tao sa Diyos. Okay, number 1, ang pagsunod at pagkatakot sa Diyos ay isang pagkakakilanlan. Pag sinabi po natin isang pagkakakilanlan, yan yung identity natin. No? Kung tayo, halimbawa, tayo, no, kilala tayo dito sa Evergreen, sa lipunan na ating ginagalawan, ako, kilala nila bilang guro. Diba? Yun yung identity ko. Eh, anak ako ng tatay ko, pero wala naman dito. Asawa ko ni Mario, anak ko yung mga yun yung identity natin. Kung ikaw naman ay pastor, kahit saan ka pupunta, pastor ka. Kilala ka bilang pastor. Diba? Kung ikaw ay lawyer, kilala ka rin bilang lawyer. Okay? Ngayon, kung ikaw naman ay nagpakilala ng hindi maganda, at sabihin na natin nakilala ka bilang, sabihin na natin na nagdudroga ka, diba? Kahit saan ka pumunta, kilala ka rin. Yun yung identity mo. Diba? So ano yung gusto nating maging identity? Diba? Tayo, bilang lingkod ng Diyos, bilang isang Kristiyano, kilala tayo bilang lingkod ng Diyos. Kahit saan tayo pumunta dyan, makikilala ka na ikaw ay lingkod ng Diyos. Sa papaanong paraan ka ma-identify na ikaw ay lingkod ng Diyos? Ma-identify ka, makikilala ka sa pamamagitan ng unang pagsasalita mo. Diba? Ang mga lingkod ng Diyos, walang bukang bibig kundi praise God, purihin ang Diyos, salamat sa Diyos. Diba? Yan yung mga bukang bibig natin. Diba? Yun yung ating bukang bibig eh. Yun yung nasa puso natin. Kaya kilala ka. Ngayon, yung kilos naman natin bilang isang lingkod ng Diyos, na-identify din po yan. Nakikilala yan. Kahit sa opisina, kahit sa trabaho mo, sasabihin nila, ay, kaya pala ganyan,
Kasi lingkod siya ng Diyos. Kasi born again siya. Di ba? Kahit sa school, kahit hindi ka magpakilala na ikaw ay born again o lingkod ng Diyos, makikilala ka nila. Kasi iba yung aura, iba yung salita, iba ang kilos ng mga taong naglilingkod sa Diyos. Yan. Tignan po natin sa Gawa, chapter 11, verse 25 to 26. Ito yung unang-unang pagkakataon na tinawag na Kristiyano ang mga alagad. Ganito po ang nakasaad. Nagpunta si Bernabe sa Tarso upang hanapin si Saulo. Nang kanyang matagpuan, ay isinama niya ito sa Antioquia. 1 taon silang nanatili roon na kasama ang iglesia at nagturo sa maraming tao. Doon sa Antioquia, unang tinawag na Kristiyano ang mga tagasunod ni Jesus. Di ba? Kahit hindi nila sinabi, ang mga tao na mismo ang nagsabi na sila ay tagasunod ni Jesus. Di ba? Okay, no? So ngayon, tayo, ganun din sa panahon natin. Nakikilala tayo, ang identity natin, tayo ay tagasunod ni Jesus. Di ba? Kaya nga, tayo ngayon, ang identity natin o pagkakakilanlan natin ay lingkod tayo ng Panginoon Diyos. Saan yung ka gustong maging kilala? Dalawa lang naman yan eh, di ba? Lingkod ka ng Panginoon Diyos o lingkod ka ng Diablo. Siyempre, doon na tayo sa ating Panginoon Diyos. Kaya, yun yung number 1. Number 2, ang pagkatakot at pagsunod sa Diyos ay isang uri ng patunay na pagpapasakop sa Diyos. Kapag pala tayo ay sumunod, natakot sa Diyos, ito ay nangangahulugan tayo ay buong pusong nagpapasakop sa Diyos. Diba? Kung kanina na-identify natin kung paano tayo makikilala bilang lingkod ng Diyos, madali rin pong makikilala kung tayo ay hindi nagpapasakop sa ating Panginoon Diyos. Ano naman yung mga character na makikita natin na hindi sila nagpapasakop sa Diyos? Dito sa atin, wala na. Kasi tayo ay tunay na nagpapasakop. Pero yung iba, syempre, number 1, hindi sumusunod sa utos ng Diyos. Eh syempre, hindi ka na nagpasakop sa Diyos, susunod ka pa ba? So, hindi sumusunod sa utos ng Diyos. Pangalawa, puro reklamo. Reklamo, wala nang makitang mabuti sa kapwa. Okay, number 3, hindi kontento sa buhay. Laging may daing. No? Bakit si ganyan? Si kapatid, si ganito, ganyan. Okay, next, number 4, isa pa sa makikilala, wala nang ginawa kundi magchismisan. No? Magmaritesan ng buhay ng may buhay. Inungkat na lahat ang buhay ng kapitbahay mo. Diba, wala kayong pinag-uusapan, oy kapatid, si ganito pala, si ganyan, ganon. Yan, nagmamaritesa na. Yan, no? At laging namumuna. Puna ng puna sa kilos ng bawat isa. Pati pananamit ng isa, pinupuna. So, yun yung mga sample lang yan ng mga taong madali mong makilala na hindi sila nagpapasakop sa Diyos. Marami pang mga bagay yan. Na ang mga ugali ay puro negatibo. No? Negative. Kasi nga, hindi sila nagpapasakop at sumusunod sa utos ng Diyos. Ngayon, dito sa ating lipunan, sa kapaligiran natin, marami rin naman tayong mga batas, di ba? Okay, maraming mga bawal. Halimbawa lang, nakalagay dyan sa isang establishmento, no smoking. Okay? Pero nakita mo, maraming naninigarilyo. Sabi doon sa isa, no parking. Makikita mo yung mga sasakyan na doon, nakapark. Diba? Bawal umihi. Sabi dyan, naku, pagdaan mo ang panghi.
Di ba? Yung mga lalaki, alam naman natin, hindi kayo yun hindi kayo sinasabi ko yung iba lang, na sinabi ng bawal umihi, doon pa ngayon tatalikod at iihi. Di ba? No trespassing, bawal tumawid. Ikaw, nagmamadali ka, pipilitin mo ngayong tumawid, no? Doon sa bawal. Nakamamatay nga. Di ba? May namatay na, nakamamatay kapag tumawid ka dyan. Alam niyo mismo mga tao, doon pa rin talaga. Minsan sasampak ka sa bakod, yung orange na minsan tumatawid pa doon. Di ba? Okay. Ang sabi, no loading, no unloading. Ay naku, yung mga jeepney driver, makikita mo na doon. No, nagbababa at nagsasakay. So itong mga ito ay simpleng paglabag sa batas. Ibig sabihin, hindi ka nagpapasakop sa gobyerno. Kasi puro katiwalian yung ginagawa mo. Ganon din naman sa ating Panginoong Diyos. Di ba? Kapag ikaw ay lumabag sa Diyos, sa utos niya, ibig sabihin, hindi ka takot sa Diyos. Wala sa iyo ang Panginoong Diyos. Hindi mo na siya kailangan sa buhay mo. Diba? At kapag ikaw ay nagpasakop sa Panginoong Diyos, ibig sabihin, kailangan mo siya sa buhay mo. Kailangan mo siya sa pamilya mo. Kailangan mo siya sa trabaho mo. Kailangan mo siya sa pangarap mo. Yung mga kabataan na nag-aaral, kailangan mo ang Diyos sa pag-aaral mo. Kasi ang Diyos, ang kanyang mga salita yung ating sandata para ang mga kabataan na kahit na ang mga matatanda ay hindi mapariwara. Hindi sila maligaw ng landas. Kaya lagi natin sinasabi sa ating mga anak, magdasal, unahin ang Panginoong Diyos, magpasakop sa Diyos, at kapag ikaw, inuna mo ang Diyos, ang kasunod niya ay pagpapala, blessing. Hindi ka maliligaw ng landas. Katulad sa mga iba nating mga anak na nagsisipag-aral sa mga university, sa mga state university, napakaraming mga tukso dyan. Na-expose na sila sa tunay na buhay. Kaya kailangan natin magpasakop sa Panginoong Diyos. Santiago chapter 4, verse 7. Sabi dito, kaya nga pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang dyablo at lalayuan niya kayo. Maliwanag sa Santiago chapter 4 verse 7 na tayo ay magpasakop sa ating Panginoong Diyos. Number 3, ang pagkatakot at pagsunod sa Diyos ay isang pag-alaala sa Diyos. Yung palang natatakot tayo sa Diyos at sumusunod tayo sa Diyos, yung pala ibig sabihin nun, lagi natin inaalala ang Diyos. Lagi natin siyang nasa isip at puso natin. Diba? Kasi kung ang Panginoon Diyos ay lagi natin inaalala, aalalahanin din tayo ng Diyos. Diba? Kasi inaalala mo siya Para bang sa magkaibigan lang yan Okay, sa mga BFF nyo. So, lagi mo siyang inaalala. Lagi mo, kumain ka na ba? Yung komunikasyon yung nalawa. So, vice versa yun. Ganun din ang gagawin sa'yo. So, sa ating Panginoong Diyos, kailangan lagi natin siyang inaalala para aalalahanin din tayo ng Panginoong Diyos. Halimbawa naman dito sa mga natin. Sa buhay natin, sa kasalukuyan, kung iuugnay natin, bakit ba tayo, kapag umaalis ng bahay at walang maiiwan, nakalak ang gate? Diba? Kahit sa gabi, pagtulog natin, nakalak yan. Maski dito sa church, dalawa nga yan Isa dito, isa doon. Parehas may lock yan. Diba? Parehas may kandado. So bakit ganun ang nasa isip natin? Kasi natatakot tayo na pasukin ng mga masasamang loob. Natatakot tayo na baka mamaya wala yung mga gamit natin. So pinoprotektahan natin
ang ating mga ari-arian at gamit. Kapatid, ganito rin ba ang pagpapahalaga natin sa Diyos? Lagi ba natin siyang pinoprotektahan, inaalala, iniisip ang ating Panginoong Diyos? Natatakot ba tayo na baka mamaya manakaw ng diablo yung joy natin, yung ating kagalakan sa paglilingkod sa Diyos? Kaya nga, lagi nating aalalahanin ng Diyos, bantayan natin ang ating sarili para ang diablo ay hindi makasingit sa atin. Diba? Sa ating buhay. Lagi natin siyang aalalahanin. So bakit ba tayo nagbabasa ng Bible? Nagnanalangin tayo, nagpupunta tayo ng church, diba? Nakikipag-fellowship tayo sa ating kapwa mananampalataya. Isa lang yan. Yan ay tanda na lagi nating inaalala ang Panginoon nating Diyos. Diba? Yan ay tanda na tayo, ang Panginoon Diyos ay laging nasa isip at puso natin. Kung minsan, may mga problemang dumarating. Minsan, yung mga tao, ang dami ng problemang dumarating, ang daming kabalisahan na dumarating, pangamba, no? Yung takot nila, hanggang sa minsan ay nagkakasakit na sila, saka pa lamang sila lalapit sa Diyos. Kapatid, maganda man o hindi maganda ang sitwasyon natin sa buhay, patuloy tayong lalapit sa Diyos. Patuloy natin siyang aalalahanin. Huwag na natin intayin na makasakit pa tayo. Diba? Huwag na natin intayin na danasin pa yung mga problema. No? Huwag na natin antayin yun habang bata pa tayo. Maglingkod na tayo sa Panginoon Diyos. Tingnan natin sa mga nangaral, chapter 12, verse 1 to 3. Napakaganda po ng mensahe ito. Isa po ito sa mga paborito kong mga verses. Ganito po ang nakasakal. Alalahanin mo ang iyong manlilikha sa panahon ng iyong kabataan, bago dumating ang mga araw at taon na puno ng kabuluhan. Panahong hindi mo na madama ang tamis ng mabuhay. So, kapatid, habang malakas pa kabataan, alalahanin na natin siya. Huwag na natin antayin na hindi na natin madama yung tamis ng mabuhay. Verse 2, alalahanin mo ang Diyos bago makubli ang sikat ng araw, bago magdilim ang buwan at mga bituin, bago ka matabunan ng makapal at madilim na ulan. Alalahanin mo siya habang andyan ka pa. Diba? Andyan ka pa, hindi pa nagkukubli ang liwanag ng sikat ng araw at dilim. At hanggang hindi ka natatabunan ng madilim at makapal na ulan. Ibig sabihin yan, wala na. Patay na ang isang tao. Ano pa ang magagawa mo kung ikaw ay wala na? Diba? Verse 3, alalahanin mo siya bago humina ang iyong katawan, bago manghina ang iyong mga bisig, bago mawalan ng lakas ang iyong mga tuhod. Alalahanin mo siya bago mabungi ang iyong mga ngipin at bago lumabo ang iyong mga mata. Di ba napakagandang pagpapaalala sa atin? Alalahanin mo ang Panginoon mong Diyos habang malakas pa yung katawan mo. Hindi ka pa tumatanda. Hindi pa humihina ang tuhod mo. Hindi pa humihina yung pandinig mo. Hindi pa lumalabo yung mata mo na kaya mo pang basahin ang salita ng Diyos. Kaya mo pang marinig ang salita ng Diyos. Kaya mo pang humayo dahil malakas ka pa yung tuhod mo, kaya pang lumakad ng malayo. Huwag mo nang hintayin, kapatid, na hindi ka na makapaglingkod sa Diyos. Kung kailan matanda ka na, kung kailan may sakit ka na, at saka ka maglilingkod sa Diyos, paano mo pa siya mapaglilingkuran kung ikaw ay mayroon ng karamdaman? Kung hindi mo na kayang bumangon
kung hindi mo na kayang lumakad. Di ba? Kaya nga napakaganda nitong mga ngaral, chapter 12, verse 1 to 3. Talagang ang Diyos ay nagpapaalala sa atin na tayo ay maglingkod sa Kanya, alalahanin siya, habang tayo'y pwede pa. Diba kasi sa ayaw at sa gusto natin, tatanda tayo. Lilipas yung kabataan natin. Lilipas yung kalakasan natin. At kailan ka po magpahabol ng paglilingkod? Pag matanda ka na, kapatid, it's too late. Diba? Kaya nga habang ngayon. Pang-apat, ang pagkatakot at pagsunod sa Diyos ay nagpapahiwatig na pananatili ng ugnayan sa Diyos. Diba? Yung palang pagsunod natin, pagkatakot natin sa Kanya, ay nananatili pala yung ugnayan natin sa Kanya. Yung ating relasyon sa Kanya. Yung sinasabi nga natin, kailangan tayong may intimate relationship sa Diyos. Diba? Kailangan natin may ugnayan. E paano ka naman mabibigyan ng pagpapala kung wala kang kaugnayan sa Kanya? Hindi Kanya kilala. Diba? Ang tao katulad niya na nabanggit kanina ni Sister Merly, persistent, makulit, diba? Pursigido, panalangin ka ng panalangin, no? Kaya naman, ang Panginoong Diyos, kapag ikaw ay nakita niya, yung ugnayan mo sa Kanya ay lalalim. Yung relasyon mo sa Kanya ay magiging maganda. At ano man ang relasyon natin sa Panginoon Diyos na intimate relationship, tayo din ang mag-benefit nun. Diba? Kung lahat ng yan ay ginagawa natin, tayo rin ang mag-benefit. Katulad nga na sinabi ko sa inyo kanina, tayo ay pagpapalain ng Panginoong Diyos. Kung wala kang kaugnayan, paano ka mabibigyan ng pagpapala? Para magkatulad lang yan dyan sa magkaibigan din di ba? Kung hindi ka nakikipag-ugnayan sa Kanya, paano ka na makakilala sa birthday mo? Di ba? Paano ka mabibigyan ng pagpapala? Ganon din yan sa ating Panginoong Diyos. Kailangan nating manatili ang magandang relasyon natin sa Diyos. Okay. Meron akong kinuhang mga ilang halimbawa lang na nawala yung ugnayan nila sa Panginoong Diyos. Noong panahon ni Adan at ni Eva, alam naman natin na napakasarap ng buhay nila doon sa hardin, no? Sa Eden. Ngayon, nagkasala sila. So, alam naman natin na yun, di ko na masyado yan yun, na wala ang ugnayan sa Diyos. At ang parusa, eto, diba? Alam naman natin ang parusa at sila ay napalayas sa Eden, sa kaharian ng Diyos. Sunod, na nagkaroon ng na wala ang ugnayan ng Diyos, si Judas. Kilala naman natin si Judas, ano? Kaya nga sabi kanina, bakit ba ang mga nanay walang nagpapamala ng Judas sa anak nila? Diba? Kasi Judas nga. Diba ang sama-sama ng natin, yung connotation natin sa Judas? Sige nga, pangalan ka sa baby mo, Judas, anak. Diba? Ang pangit. Diba? Hindi maganda, kaya wala. Kasi alam natin ang ginawa ni Judas. Pinagkanulo niya ang Panginoong Diyos sa kinang ng salapi. Diba? Sa salapi, pinagkanulo niya. Alam niyo naman, ang kinang ng salapi. Hanggang sa ngayon, ang kinang ng salapi ay talaga namang kumakaway. Diba? Kaya nga maraming kurap. Kaya nga maraming mga nagkaano na lumilihis, nagiging kurap dahil sa kinang ng salapi. Diba? So, noong unang panahon, meron na palang ganon. So, nawala ang ugnayan ni Judas sa ating Panginoong Diyos. At alam na natin kung ano ang nangyari kay Judas. Sa panahon natin ngayon, paano mawawala ang ugnayan natin sa Diyos? Kung tayo ay magkasala. Diba? Pag nagkasala ka at hindi ka lumapit sa Diyos, nawawala ang ugnayan natin sa Diyos. Subalit, kung ikaw ay nagkasala, inamin mo, humingi ka ng tawad sa Diyos, manunumbalik
manumbalik ang ugnayan natin sa Diyos. Okay? Tingnan natin sa Colossus chapter 2 verse 6. Yamang tinanggap na ninyo si Kristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo na may pakikipag-isa sa Kanya. Yan. Kailangan nating mamuhay, lumakad na kaisa ang ating Panginoong Jesus. Para ang ugnayan natin sa Kanya ay manatili. Diba? Para sa isang hindi nakakakilala o walang relasyon sa Panginoon, ang takot ay katumbas ng hatol ng Diyos sa kasalanan. Kaya, mga kapatid ko sa Panginoon, bilang konklusyon, ang pagkatakot at pagsunod sa Diyos ay buong katungkulan ng tao. Ang takot na ito ay nagbubunsod sa atin na lalong lumapit sa Panginoon. Tatakbo ka lamang, papalapit palagi sa Panginoon, at hindi kailanman upang lumayo sa pagmamahal niya para sa iyo. Kaya tandaan ang 4 na bagay na dapat natin maunawaan sa buong katungkulan ng Diyos. Ang pagsunod at pagkatakot sa Diyos ay isang pagkakakilanlan or identity. Ang pagkatakot sa Diyos ay patunay na pagpapasakop sa Diyos, pag-aalala sa Diyos, at pagpapahiwatig ng pananatili natin sa Diyos. Kaya mga kapatid, patuloy tayong manalangin para sa ating mga mahal sa buhay, mga kakilala na makilala sa Panginoon at magkaroon ng tunay na takot at pagsunod sa ating Panginoon Diyos. Okay? Awitin po natin ang ating ginagawa tayo na. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga salita mo na narinig namin ngayon. At minsan pa, Panginoon, pinaalalahanan mo kami na ang pagkatakot at pagsunod sa iyo, Panginoon, ay isang tanda ng pagkakakilanlan, pagsakop sa iyo, at lagi namin kayong inaalala. Pagpapasakop namin po sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, nawa ang mga salitang ito ay tunay, Panginoon, na tumimo sa aming mga puso, sa aming mga isipan, Panginoon. At ito, ang salita mo, ang gagamitin namin, Panginoon, sa aming pamumuhay sa araw-araw. Maraming salamat po, Panginoon, nawa ikaw po, Panginoon, ay naluwalhati sa aming gawain at sa mga salita mo na narinig namin ngayong umaga. Maraming salamat po, Panginoon. Ang lahat ng ito ay sinasama namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Maraming salamat sa Panginoon at sa buhay ni Mr. Veros. Sa pagbabae ng
Ngayon naman po ay dala po tayo sa ating pagbibigay ng tithes and offerings. Mula po sa aklat ng Kawikaan, chapter 3, verse 9 to 10. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan. At mula sa iyong mga pinakamalinong na ani, siya ay iuwi ng lugar. Sa gayon, kamali mo ay lagi ng aapaw, sisidlan ng inumin ay hindi matutulungan. Ang ibig sabihin nito ay ibalangin natin ang ating mga pinaghirapan sa mga trabaho natin, sa ating gawain sa Panginoon, habang binabahagi natin ito, pinararaalan natin ang ating Diyos. At ang ating bawat pinibigay ay hindi ito gawin dahil siya rin ang nagpapala at pinagalit niya rin sa atin ito. Kung magiging tapat lang tayo sa Kanya at mayroong kagalakan sa pagbibigay. Sige po, tayo po ay nangyari. Diyos ang nasa langit. Tunay na ako ng kapangyarihan ka, kaya nakikilala ko namin ito. Maraming salamat po, O Lord, sa iyong mga biyayang pinagkakaloob, sa mga blessings na tinatanggap namin, lalo na sa aming kalusugan. Panginoon, narito ang aming mga handog, nawa po kayo po ay malugot. Magamit po ito sa aming pananambahan sa iyo. At pagmamahal po ito, Lord. Maraming salamat po sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ngayon po ay wala muna po family presentation at ang family presentation po next week ay ang Silian Catholic. Ngayon po ay nalako na tayo sa announcements. Schedule of services, pre-service prayer, Sundays, 7:30 to 8 a.m. Sunday school, Sundays, 8 to 9 a.m. Adult, youth, and young couples. Worship service, Sundays, 9 to 11:30 a.m. Choir practice, Sundays, 2 p.m. or to be announced. At ang praise and worship practice po ay Saturdays, 2 p.m. and 9 a.m. or to be announced. Intercessory prayer naman po, Saturdays, 5:30 to 7 a.m. At ang midweek service naman po ay Wednesdays, 6 to 7 p.m. naman po. At ang opening prayer for next Saturday ay si Sister Miles always po. At ang offertory prayer naman po ay Sister Sai Lumara Almazan. At ang speaker for next Sunday naman po ay si Pastor John Peñaranda. Ang pastoral prayer naman po ay si Pastor Carlos Arcelon.
Salamat po sa nagbigay ng bulaklak sa De La Cruz family. At kung may nais naman pong magkaloob ng flower offering next week, maaari po kayong magsulat doon sa bulletin board para po sa next flower offering po, sa next Sunday. Para naman po sa other announcements, patuloy po natin suportahan ang Project Hagi Challenge, 5 peso per day save challenge. To inquire, please look for Sister Miles. Pati na rin po sa Project Hagi Puzzle, to pledge, please look also for Sister Miles. Para rin naman po sa hindi pa po nakakapag-fill out ng membership form, available rin po ito kay Sister Miles. At kung may karagdagang announcements pa po, meron pa po. Kung wala na po, inaangayahan ko na po si Pastor Bert para sa benediction. Panginoon natin yung kaya natin ito. Marami pong salamat po Diyos sa iyong kabutihan sa bawat isa sa amin na patuloy po ninyo ipinagtatalo po upang maranasan namin ang inyong walang hanggang pagkakula sa pamagitan ng iyong mga pangako sa bawat isa sa amin katulad sa araw na ito, Diyos, ay hindi mong pinalalahanan ang bawat isa sa iyong anak sapagkat ikaw ang Diyos na nagmamahal sa amin ay ayaw mo na kami ay maligaw ng landas, kundi bagkus, iniulit mo sa bawat sagli ng aming buhay na maging ayon sa iyong pagluman ang dapat namin gawin sa mga kami ay nabubuhay sa inyo. Salamat Panginoon sa buhay na hindi po si Mr. Beron na pinagkalog mo sa kanya ng lulo ito, yung mga pamagawa, yung pagmamahalan sa bawat sa amin ay ano ang mga dapat namin gawin samantalang kami ay hindi ka nagkalisa ng pagkakas. Kaya naman o Diyos, kami ay tumanggap ng mga pagpapala na nakumula sa iyo mula sa iyo mga salita. Tunay ng Diyos na mga pagpapala nito ay darating sa bawat isa sa kanyang mga anak kung kami ay susunod at gagawin namin ang mga nakalulugod sa inyong banal na Panginoon. Kaya aming kamabalan, salamat po Diyos na sa buong Diyos ko na po ngayong umaga at nasa kanilang tahanan ay pinili ko kayo magbawat niyo sa amin upang maging masangkapan ng mga walay na naglulunod sa iyo na pamagitan ng mga salita upang ang bawat isa ay maging matibay sa aming pagsunod at paglilingkod sa iyo sa mga kalangkapin ng Panginoon sa iyo. Kaya naman Panginoon sa pagkatapos na mga papagpalang aming narinig ay darating sa bawat pamilya sapagkat pangangkukunin ito sa bawat isa amin na kung kami susunod sa iyo ay tunay na kami at ang aming buong sambahan ay pagpapalain mo at tulad ng pagpapalako mula sa inyong mga salita. Kaya mga kapatid, kagatin ninyo ang pagpapala ng Diyos sa inyong buhay, sa inyong pamilya, at sa inyong buong sambahan. Sapagkat ang Diyos na ating pinagdilingkuhan ay isang Diyos na napakabuti sa kanan sa kagandahan mo, nagpapatawad na natin sa kasalanan at bumili na ating mga pamilya. Kaya naman aming mga kapatid, marami pong salamat
sa iyong kabutihan ito na ipinalaman ninyo sa bawat isa sa amin sa araw na ito. At kami naman, na inyong mga lingkod, na inyong mga pinagkatiwalaan, na inyong walang pagpapala, na aming tinatamasa, samantala kami ay naghalap ng isang timutan ito. Ay nagpapadama kami sa inyo, ng aming pagpupuni, ng aming pagpapasalamat, ng aming pagluwalhati at pagsamba sa iyong dakilang pangalan, sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu Santo. Amen.